Doc Mateo, can I see your patient? Kumusta na siya? Tanong ni Doc Kate. Nang gumilid si Doc Mateo ay nagulat siya sa nakita. Itay? Itay? Ikaw ba yan, Itay? Naiiyak na sabi ni Doc Kate habang papalapit sa pasyente. Nagulat si Doc Mateo at Doc Michael sa nangyari. Ikaw nga! Ikaw nga! Niyakap niya ng mahigpit si Mang Abby. It turns out, nang pasyente palang pinagtatalunan ng dalawang doktor. Turns out to be her missing tatay. Under the fire! Take over! Sigaw ng batalyon commander. Captain, ano nang gagawin natin ngayon? Pag-uusisa ni Sargento Abby. Sabihan mong mga tao mo na mag-ingat sa pag-atake. Mukhang inaasahan tayo ng kaaway. Nakahanda sila. Copy, Captain. Tumawag si Sargento Abby sa kanyang squad commanders at binili ng mga ito na magdahan-dahan sa pag-usad. Kasalukuyan nakadeploy noon ang grupo niya sa Isla Maldita. Napag-alaman kasi sa pamamagitan ng intel na dito, nagkukuha ang notorious terrorist leader mula sa Iraq na si Al-Hamar. Ang kanilang misyon ay hulihin si Al-Hamar ng buhay at dalhin sa Maynila upang harapin ang mga akusasyon sa kanya ng pamahalaan sa korte. Sargento Abby, ikaw at ang 5 ng iyong mga kasamahan ay magdaan sa likuran. Maaring may madadaanan kayo doon na hindi kayo nakikita. Neutralize the guards sa harapan para makapasok kami. Naintindihan po namin, Captain. Men, follow me. Sumenya si Sargento Abby sa kanyang mga napiling tauhan. Pasikreto silang lumusob mula sa likuran. Nakarating sila sa loob. Matagumpay nilang napatay ang mga gwardya. Nakapasok ng iba pa nilang kasamahan kasama ng kanilang captain. Akyat kayo sa taas. Baka nagkukumbli si Al-Hamar sa isa sa mga kwarto roon. Utos ng commander. Nauna si Abby sa paglusob. Sa kanilang pag-akyat ay sinalubong sila ng machine gun fire na ikinasawi ng ilan niyang kasamahan. Subalit nagpatuloy pa rin siya na walang takot. Maya-maya lang ay nahanap niya ang isang kahina-hinalang kwarto. Sinipa niya yun at naghagi siya ng smoke bomb sa loob. Umaliw-ngangaw ang putok ng baril. Nagtago siya at dalaw niyang kasama sa dingding na katabi ng pintuan. Gumanti rin sila ng putok. Karamihan sa mga kaaway nila na nasa loob ng kwartong yon ay nasawi. Nahuli nila si Al-Hamar at dinala ito sa kanilang commander sa baba ng bahay upang ipresenta. Successful na saan ang misyon. Ngunit isang pagsabog ang magaganap na ikakagulantang ng grupo. Bomb! Bomb! Pagbaba ng tatlo ay ilang magkakasunod na grenade explosion ang tumama sa sala ng bahay. Karamihan ng kasamahan nila, including their battalion commander, ay nasawi. Sabi ko naman sa inyo, di niyo ako mahuli ng buhay. Mga hangal kayo. Kung akalain niyo na makakalabas pa kayo ng buhay sa Isla Maldita. This is my home. This is my territory. Pagmamalaki ni Al-Hamar. Walang hiya ka. You're going to rot in jail. I will make sure of that. Banta ni Sargento Abby. We will see about that. Marami akong tauhan sa isla. Anytime now, ay andito ng mga yon. Sa tingin mo, hindi kami lalaban? Pero bago kanila mailigtas ay, papatayin muna kita. Nagigigil na sigaw ni Abby habang itinutok niya ang caliber 45 sa sidearm niya. Sa sentido ng terrorist leader. Huwag, Sargento. Huwag. Ang misyon natin ay dalhin siya ng buhay sa Manila. Pagpapaalala ng isa sa kanyang mga kasamahan. Natawan si Abby sa narinig. Tama nga naman ito. Mawawalang saysay ang kamatayan ng kanilang mga kasamahan kapag papatayin lang niya ito. The mission would fail kung gagawin niya yon. Dalhin niyo siya. Kalad ka rin kung kinakailangan. Sumunod ang dalawang kasamahan sa utos ni Sargento Abby nang walang pag-aalinlangan. Isa kasing veteranong sundalo ang kanilang sarhento na marami ng gyera ang nilabanan. Iginagalang siya ng mga ito.
Matagumpay nilang nailabas si Alhammer mula sa bahay nito. Eagle to base. To your copy. Tawag ni Sargento Abby mula sa kanyang radyo. Ilang segundong lumipas bago may sumagot. Base to Eagle, we copy. What's your status? Nasa kami na namin si Alhammer. Papunta na kami sa extraction point on foot. Please be advised na pupunta ng chopper sa lugar. Copy. Naglakad ang tatlo kasama ang kanilang bihag papunta sa extraction point. Dumaan sila sa isang masukal na gubat. Mamamatay na kayo. Mamamatay na kayo. Pananakot ni Alhammer sa mga ito. Paparating ng matauhan ko at di nila kayo titigilan hanggat di nila kayo napapatay. Tumigil ka dyan. Tahimik. Sasagot pa sana ito nang sinikmuraan siya ni Sargento Abby. Napatingin na lamang ang dalawa niyang kasamahan. Subalit din nila ito pinigilan. Nagkubli sila sa likod ng puno para hintayin ang chopper. Maya't maya lang ay dumating na ito. Nang akmang sasakay na sila ay pinaulanan sila ng bala ng mga tauhan ni Hammer. Brat! Brat! Tinamaan sa tagiliran si Sargento Abby. Sanhi upang matumbay ito ng bahagya. Subalit matapang niyang nilabanan ng sakit at kinaladkad niya si Hammer papasok sa chopper. Namatay ang dalawa pa niyang kasamahan ng daspat. Tara na, Sargento. Wala na tayong magagawa sa mga kasamahan mo. Utos ng piloto. Sumahing papawid na ang chopper dala si Hammer at Sargento Abby papunta sa mainland Cebu. Pagkatapos siyang ma-turn over sa higher command si Hammer, ay dinala siya ng Maeto sa Metics Army Hospital upang gamutin. Ilang araw nang namalagi sa hospital si Sargento Abby bago ito tuluyang na-discharge. Nung una, parang walang epekto ang pinagdaanan niya sa Isla Maldita sa kanya. Subalit din naglaon ay may naramdaman na siyang kakaiba. Magtago kayo! Palahaw niya. 10 oras ng gabi. Andiyan ng mga kalaban. Pulang hiya ka, Hammer. Namatay ang makasama ko ng dahil sa'yo. Panunumbat niya. Tigilan niyo ako. Dagdag ni Abby na para bang may kaaway siya sa kanyang panaginip. Gabi-gabi ay binabagungot siya dahil sa nangyari sa Isla Maldita. Ang tawag doon ay war shock. Karaniwan na itong nararanasan ng mga sundalong galing sa matitinding labanan. Makalipas ang ilang buwan ay di na nakayanan ni Abby. Pakiramdam niya ay para na siyang mababaliw. Lumayo ka sa akin. Pinatay niyo yung makasamahan ko. At dahil dyan ay papatayin din kita. Itong makatagang laging sinasambit ni Sargento Abby sa kanyang panaginip. Unti-unti ay kinain na ng takot ang kanyang dati matinong pag-iisip. Hindi na siya nakakatulog ng mabuti na naging sanhi ng kanyang pangangayat. Sorry, Abby. Palagay ko ay kailangan mo nang lumipat ng tirahan. Pagbabalita sa kanya ng landlord. Marami na kasi akong natatanggap na complaints mula sa iyong kapitbahay. Sinasabi nila na maingay ka daw tuwing hating gabi, na para bang may kaaway ka. Kinigdan lang siya ng mata ni Abby, blankong pag-iisip niya. Sana hindi mo mamasamain ang pagpapaalis ko sa'yo. Isa kang magiting na sundalo at nire-respeto ko yon. Ngunit wala akong magawa sa sitwasyon na to kung hindi pakinggan ng hinaing ng mga kapitbahay mo. Sige, aalis na ako. Aasahan ko na pakikinggan mong pakiusap ko. Iniwan siya ng landlord na tulalang nakaupo sa lumang sofa. Tapos sana'y nasa campus si Sargento Abby. May quarters ang katulad niyang military officer doon. Kapag nanirahan siya sa loob ng kampo militar, ay di niya kailanman poproblemahin ng pagkain at mga supplies. Ngunit dahil sa gusto niyang mapag-isa mula nang bumalik siya galing sa Isla Maldita, ay minabuti niyang magrenta ng apartment malapit doon. Ayaw rin niyang umuwi sa bahay nila kasi baka maapektuhan lang ang kanyang pamilya dahil sa kanyang kalagayan. Lumala nang lumala ang kanyang mental state. Di nagtagal ay naapektuhan na nito ang kanyang memory. Nakalimutan niya na kung sino siya at kung may pamilya siya o wala. Sa madaling sabi ay, matapos siyang umalis sa apartment ay, nagpalaboy-laboy niya ito sa lansangan.
Lumayas ka rito. Wala kaming pagkain. Ang dungis-dungis mo. Nakaka-istorbo ka sa mga kumakain. Pagtataboy sa kanya ng may-ari ng karinderya nang minsang humihingi siya ng makakain rito. Oo, naman matanda ka. Di ka nababagay sa lugar na ito. Tsupe! Hindi kami charity para mamigay ng pagkain. Bulyaw ng serbidora. Walang nagawa si Abby, kundi lisanin ang lugar na yon. Dahil wala siyang makain ay nagkasya na lang ito sa paghalungkat sa mga basurahan. Tagilid na rin ng kali na rin siya nagpapalipas ng gabi. Ang kanyang higaan ay maruming karton. Uy, mga tol, tingnan niyo isang pulubi. Tuwang-tuwang balita ng isang teenager sa kanyang mga tropa. Halika, buhusan natin ng tubig. Yaya nito. Kawawa naman siya. Bakit gagawin natin yun sa kanya? Samantalang di naman niya tayo ginagambala. Tanong ni Jambi sa kaibigan. Basta, trip namin eh. Di ba mga boys? Oo naman Jambi. Kung ayaw mong sumali sa kasayahan namin, tumabi ka na lang. Utos ng isa niyang kaibigan. Dali, kumuha ka ng malamig na tubig. Mas maganda yun. Mas exciting. Mungkahi ni Sergio, ang kanilang leader. Pinuhusan nga nila ng malamig na tubig si Abby. Nagulat ito at hinanap ang kanyang kaaway. Walang hiya kayo. Bakit niyo ako binuhusan ng tubig? Sa trip namin eh. Panunukso ni Sergio. Bakit aangal ka? Pananakot ng kanyang mga kasamahan. Ang dapat sa iyo ay magpahinga na ng tuluyan. Pweh! Matapos duraan ni Sergio sa Abby ay tumakbo ng mga ito. Awang-awa naman si Jambi. Ngunit wala itong magawa. Gustuin man niya ang tulungan ay baka pagalitan siya ng kanyang boyfriend. Nang gabing yun ay umulan ng malakas. Napilitang maghanap si Abby ng masisilungan. Napadpad siya sa isang abandonadong gusali. Nasa kasarapan siya ng tulog nang may marinig siyang mga boses mula sa loob. Boss, ito ng epektos galing kay Don Ramon. Balita ng right-hand man. Magaling. Ilagay niyo yung mga yan sa mga sasakyan para madispatsa na. Utos naman ng kanilang leader. Kayo, anong tinatanga niyo dyan? Magbantay ka sa labas at baka may dumating na mga parak. Sigaw niya. Duman ng ilang minuto at may mga dumating nga na pulis. Hinabol nilang mga nagtutulak ng droga. Dahil sa kanyang ayos ay napagkamalan si Abby bilang isa sa kanila. Pati siya ay dinala ng mga otoridad sa presento. Umamin ka na kasi. Kung ayaw mong masaktan ay ikanta mo sa amin kung sinong supplier nyo ng droga. Si Don Ramon ba? Pag-iimbestiga ng detective. Ikaw, baka minalalaman ka. Napagbalingan ng kasama niya si Abby. Kanina ka pa nakatingin sa akin eh. Hinila ng pulis si Abby at binugbog ito. Lamog ang katawan niya. Ilang ulit man siyang tanungin ay wala siya talaga aaminin sapagkat hindi naman siya talaga kasama ng grupo. Itinapong muli sa kulungan si Abby at ang mga kasama niyang drug pushers. Nang walang makuhang ebidensya ay pinakwalan din nila ang mga ito. Nagpatuloy ang palaboy na buhay ni Sargento Abby matapos siyang makalabas. Pula sa matinong pag-iisip siyang naglilibot sa mga kalye. Namamalimos kapag nagugutom. Nahirapan tayo ngayong magtulak ng droga. Sabi ng leader ng mga drug pushers sa lugar kung saan namamalagi si Abby. May naisip ba kayong paraan para malaya tayong kumilos? Boss, mainit ang maparak sa atin. Pero sigurado ako hindi dun sa pulubing nakasama natin sa kulungan nung isang araw. Suwestyon ng isa sa mga tauhan niya. Sino yun? Yung sintu-sintu na pagkamalang kasama natin, boss. Oo, naalala ko na. Mukhang maganda yung naisip mo, bata. Sige, hanapin niyo siya. Sa palagay ko ay nangangailangan niyo ng pera. Kaya nga siya namamalimos. Utos ng boss nila. Agad na tumalima ang matauhan niya. Sinuyod nila ang huling lugar kung saan sila nahuli noon. Ginalugad lahat ng kalye, subalit bigo sila. Uwi na sanang mga ito nang biglang may napansin silang mamang paika-ika na naglalakad sa may di kalayuan. Ayun siya! Bulyaw ng mga ito sa kasamahan nila. Sigurado ka ba? Parang hindi kasi siya.
dagdag ng matabang kasama nila. Sure na sure ako, di ko makakalimutan ang paraan ng paglakad niya. Tara, lapitan natin. Utos ng kanang kamay ng boss nila na si Miko. Dahan-dahan nila itong nilapitan. Nang maupo ito sa gilid ng kalsada, tumigil muna ang grupo nila sa paglalakad. Nagkunwari sila na di magkakakilala. Ang balak nila ay bibigyan nila iyon ng limos. Tapos ay tuturukan nila ito ng droga para madali nilang mahuli. Mukha kasing malakas ito. Sa hubog ng pangangatawan nito ay nagpapahiwatig na dati siyang pulis o di kaya ay sundalo. Nang makakuha sila ng magandang syempo, isinakatuparan na nila ang kanilang maitim na balak. Dalawa sa kanilang nagkaladkad sa katawan niya patungo sa kanilang van. Boss, andito na po ang taong pinapasundo nyo. Pagbabalita ni Miko. Sige, ipahiga niyo muna siya dyan sa papag. Igapos niyo siya ng mabuti. Mahirap na kapag magising yan ay baka magwala. Utos ng boss. Nilapitin niyang bihag. Mukhang ang papasa ito sa drug pusher. Siya ngayon ang magiging pangunahing suspect bilang tagatulak ng droga sa barangay na yon. Bulong nito. Ang galing niyong lahat. Ngayon ay magpapatuloy na muli ang ating negosyo. Sigaw ng boss. At bilang bonus, ito ang pera. Uminom kayo at magpakasaya dahil ilang araw mula ngayon, ang puluboy na ito ang magpapayaman sa atin. Thank you, boss. Wika ni Miko. Ilang beses na tinrukan ng droga si Abby hanggang sa malulong neto sa bawal na gamot. Ang ginagawa nilang ito ay mas lalong nagpapalala sa kanyang kondisyon sa pag-iisip. Ang mga tao at bagay na dati ay naalala niya ay unti-unti nang naglalaho. Sa wakas ay dumating na rin ang oras upang siya ay pakawalan sa kalye. Tinuruan siya kung paano magbenta. Kunwari magbibigay ng limos ang bibili. Pagkalapag nila ng pera ay palimitong inaabot ang droga. Ang ganda ng naisip mo, Miko. For sure. Walang ideya ang mga pulisa nangyayari rito. Isa pa, di nila pagsususpetsahan ang ating dalaga. Puri ng boss sa kanyang right-hand man. Duman ang mga araw at dahan-dahan namang dumami ang banta nila ng droga. Sa ganitong kalagayan ni Abby ay mahirapan na itong makabalik sa kanyang pamilya. Hindi nga niya kilala ang mga ito. Tuluyan ng nabura ang pangalan at mukha nila sa kanyang alaala. Inay, aalis na po ako. Papasok na po ako sa school. Paalam ni Kate sa ina na noon ay abala sa paglalabas sa likod ng bahay nila. Sige anak, mag-iingat ka na lang sa pagpasok. Bilin nito. Opo inay, huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Si Kate ang kaisa-isang anak na dalaga ni na Abby at Corina. Nung una ay masagaan ang pamumuhay nilang tatlo. Subalit nang bigla nilang naglaho ang parang bula si Abby ay gumuho na rin ang buhay na kinagisnan ni Kate. Nihirapan sila sa umpisa pero di naglaod ay unti-unti na silang nakakabangon. Ngayon ay nasa grade 10 na si Kate. Matatapos na rin ito sa junior high school. Ang pangarap nito sa buhay ay maging isang ganap na doktora na ang hadikain ay makatulong sa paggamot sa mga mahirap na may sakit. Oh, buti naman at dumating ka na. Bati ng best friend niyang si Ivana. Eto naman, parang nahuli lang ako ng 5 minuto. O sige na nga, tama na yung kadramahan mo at malilate na tayo. Sabi ko nga, masayang naglakad ang magkaibigan patungo sa kanilang paaralan na di naman kalayuan sa kanilang tinitirhan sa Barangay Cruz na Ligas. Good morning, ma'am. Bati ng dalawa sa kanilang guro nang makasalubong nila ito habang papasok sila ng gate. Oh, kayo pala, Kate and Olga. Dalian niyong maglakad at baka mahuli na kayo sa first period niyo. Paninita ni Miss Maureen. Matuloy na kumaripas ang mag-best friend. Eksaktong magsisimula pa lang ang mag-check ng attendance ang kanilang science teacher nang sila ay dumating. Kate Lim. Present, sir. Olga Llamas. Present. At nagsimula ng klase nila nung araw na yon. Gwapo talaga ni Sir Elmer. Bulong ni Olga sa kaibigan na kinikilig. Hoy, huwag kang ganyan. Baka marinig ka niya. Pananaway naman ni Kate. Ano ngayon kung maulinigan niya ang sinasabi ko
At least alam niya na crush ko siya. Walang takot na wika ni Olga habang malagkit na nakatitig sa kanilang science teacher. Maya ka naman, friend. Ang layo ng agwat ng edad niyo. So what? For me, perfect siya para sa akin. Hay nako, bahala ka na nga. You're old enough to know what is right from wrong. Aba, in-English mo pa talaga ako ha? Nanahimik na lamang si Kate. She knows na medyo hard-headed ang kanyang kaibigan. Whatever Olga wants, Olga gets. Siya ang prinsipyo nito sa buhay. Miss Liamas, can you please explain the process of digestion in the human body? Tawag ni Sir nila kay Olga. Sir, halatang hindi ito nagbasa ng notes nila kahapon. Mukhang busy na naman tayo nakipag-chat sa boyfriend natin kagabi. Nanunod yung biro ni Sir Elmer. Grabe naman kayong magbiro, sir. Alam niyo naman po na singlean. Available po ako. Hihi. Kinurot ni Kate sa tagiliran ng malinding best friend niya. How about you, Miss Lim? Baka maring ikaw ang sumugot sa tanong ko a while ago. Baling ni Sir Elmer kay Kate. Kita mo na, pati ako nadadamay sa kalandian mo. No choice si Kate. Alam naman niya talagang sagot kaya ipinaliwanag din lamang niya ang digestion process ng human body. Next time, friend, bawas-bawasan mo naman yang pagpapakyut mo kay Sir Elmer. I'm sure nakakalata na yan. Oo na, sorry na. Ganito ang karaniwang eksena sa science class nila Kate. Lagi na lang siyang ipinapahamak ni Olga. Matalino si Kate. Kaya siya naging best friend ni Olga. Tinutulungan niya kasi ito sa kanilang mga schoolworks. At si Olga naman ang bahala sa mga ibang bagay. Medyo madiskarte at makapal ang mukha nito. Kaya it's easy for her na mangumbinsi ng mga guys na tumulong. Alam niyo na siguro ang ibig sabihin. May quiz tayo mamaya, sabi ni Sir Elmer. Pakopya ha? Pakiusap nito sa kaibigan. Oo, ako na bahala. Lagi namang ganun. Just do your thing and I will do mine. Pagkatapos ng quiz ay, pina-check na rin ng teacher ang papers sa kanila. As usual, si Kate ang highest. Very good, Miss Lim. Ikaw na naman ang nakakuha ng highest score. Puri ni Sir Elmer. Thank you, sir. Acknowledge nito sa sinabi ng teacher. Mga praises na ganito ang pamamaraan ni Sir Elmer upang mapansin siya ni Kate. It has been a while na may lihim itong paghanga kay Kate. Bukod kasi sa matalino ito ay may angking kagandahan nito na nagiging dahilan upang mapagkamalin siyang anak ng artista o beauty queen. Actually, that is not far from the truth. Ang ina niya kasi ay dating title holder. Pero sa college lang nila. Ito ang dahilan kung bakit na-inlove dito ang tatay abi niya. Maya't maya lang ay tumunog ang bell. Alright class, see you all again tomorrow. Walang absent kasi magdidiscuss ako ng new lesson. Lalo na kayo Miss Lamas at Miss Lim. Pabiro niyang sinabi. Oh my, hawakan mo ako Kate. Mahihimatay ako. Tagdadrama na naman ni Olga. Balanti ka talaga. Ako na yung miss niyan, hindi ikaw. Panunukso ni Kate sa kaibigan. Sumimangot na lang bigla si Olga sa tinura ng best friend niya. Obvious naman kasi na lamang ito sa kanya. She's got both beauty and brains. Minsan nga ay nababansagang mastermind ito cause dahil sa sobrang kabaitan niya at di lang si Olga ang pinapakopya niya sa klase nila. Ilang oras pang dumaan at lunch break na. Nakagawian ng magkaibigan na kumain sa kantin sapagkat bukod sa masarap ang ulam dun ay kaya ni Olga ilibre si Kate sa pagkain dahil doon nagtatrabaho ang tita Marie niya. Hello po tita. Bati ni Olga sa kanyang masipag na tiyahin. Oh, kayo palang dalawa. Sagot nito. Ano pong specialty of the house today? Pag-uusisan ni Olga. Nilagang baboy na may maraming sili. Ay, masarap. Wika ni Olga. Oo naman, ako yatang nagluto niyan. Tugon ng tita Marie nito. Sige po, yan na lang po ang kakainin namin ni Kate. Alam niyo na this, ililibre ko siya kasi. Pinakopya niya ako sa quiz kaya at mataas ang score ko kanina.
Nako, Iha. Huwag mong gawing habit ang cheating. Mamaya niyan, masanay ka. Sermon ng kanyang tita. Paminsan-minsan lang naman po kapag di pa ako nakaka-review. Sige. Huwag mo sanang mamasamain na. Concern lang ako sa pag-aaral mo. Ilang buwan na lang ay gagraduate na kayo. May ba pala ako, Kate? May balita na ba sa Itay Abi mo? Wala pa po, tita. Malungkot na sabi nito. Sana naman makabalik siya bago ang graduation niyo. Dagdag nito. Tita, okay na ba yung nilagang baboy namin? Biglang tanong ni Olga. Ginawa niya ito upang makaiwas na si Kate sa usapin ukol sa itay niya. Nang makuha ang order ay umalis na sila at naupo na sa isang sulok ng kantin. Huwag mo nalang pansin ang sinabi ng Tita Mariko. Paghingi nito ng paumanhin sa kaibigan. Okay lang ako, Olga. Naalala ko lang bigla si Itay. Kumusta na kaya siya? Huling balita namin kasi sa kanya ay sa isang critical mission nito. Tapos doon ay wala na kaming narinig tungkol sa kanya mula sa kanilang kampo. Nako, ayun ka na naman, friend. Overthinking ka na naman. I'm sure, okay lang ang Itay mo. Pasasaan ba at uwi din yun sa inyo. Sana nga walang nangyaring masama sa kanya. Olga, nauna kasi ako kay inay. Nagkandakuba na ito sa trabaho, maitaguyod lang ako sa aking pag-aaral. Friend, may awa ang Diyos. Manalig ka lang sa kanya at magiging okay rin ang lahat. Tahimik na kumain ng lunch yung dalawa. Wala silang kibuan matapos ang usaping iyon. Subalit isang tao manggugulo na siyang magpapabago sa mood ng paligid. Hi girls, can I join? Tanong ni Sir Elmer. Ay nako, basta kayo sir, anytime. Sagot ni Olga na halatang nagpapakyut si teacher nila. Patapos na ata kayo pero antayin ka namin sir, syempre. Dagdag ni Olga. Samantala, wala pa ring imik si Kate. Umislim, bakit parang malalim ang iniisip mo? Usisan ng teacher nila. Huwag mo na siyang pansinin, sir. Ako na lang. Pataong sabi ni Olga. Are you alright? Okay lang po ako, sir. No worries. Medyo napagod lang ako sa quiz natin kanina. Pagdepensa nito sa sarili. So, ano plans you after graduation? Saan kayo mag-aaral na dalawa? Ako po dito lang. Sagot ni Kate. Wala pa kasi kaming sapat na pera. Kahit gustuhin ko na mag-aral ako sa Maynila. Meron namang scholarship. Mungkay ng teacher nila. Tama si Sir Friend. Apply ka sa DUST. Pasok doon ang grades mo. Hindi lang din po yun ang concern ko. Maiwan ko kasing mag-isang inay ko. Kapag doon pa ako nag-college. Medyo mahirap nga yan ang sitwasyon mo. Wika ni Sir Elmer. Wala ka na bang mga kamag-anak? Meron naman po subalit. Nasa malalayong lugar sila. Pag-isipan na lang mabuti, Iha. Ang sinabi ko, sayang din naman ang katalinuhan mo. Kung dito ka rin lang sa probinsya mag-aaral. Ilang minuto ang dumaan at tumunog na ang bell. Tanda na tapos ng lunch break. Bumalik na sa silid-aralan ng magkaibigan at si Sir Elmer naman sa susunod niyang klase. Nagpatuloy ang pagtutulak ng droga ni Abby. Dahil wala nga ito sa sarili ay di niya na pinapakialaman kung masama ang kanyang ginagawa. Tanda, kung ganitong benta lagi ay masarap ang iyong kakainin. Oo, pangako yan. Sipagan mo lang ay magiging okay ang buhay mo. Pangako ng manisindikato sa kanya. Pabili ng 100. Wika ng isang binatilyong lumapit sa kanya. Matapos ilapag ng binatilyong pera ay inabot niya na ang droga gaya ng nakagawian niya. Arestado ka! Biglang sigaw ng kliyente. Isa pala itong undercover agent. Nagsitakbuhan ng mga sindikatong nakamanman kay Abby. Iniwan nila itong nag-iisa. Nagulat ang detective sa sumunod na ginawa niya. Nang marinig niyang salitang arestado ay nagising ang natutulog na halimaw sa loob niya.
gamit ang kanyang kaalaman sa martial arts, ay tinadyakan at sinuntok niyang detective. Sa lakas ng sipa niya ay napasubsob ito sa daanan. Nang makatsyempo si Abby ay kumaripos na ito ng takbo. Hindi na siya papayag na makulong siya muli. His instinct as a soldier kick in noong mga oras na yun. Sa paningin niya ay nasa Isla Maldita pa siya at ang humahabol sa kanya ay mga terorista. Tuluyan ang nakatakas si Abby. Nagtago muna siya sa loob ng isang lumang gusali upang di siya agad mahanap ng mga pulis na umuusig sa kanya. Nawala na lang siyang parang bula. Wika ng detective. Grabe, ang galing niya sa martial arts. Kung di ko lang iniisip na sintu-sintu siya ay mapagkakamalan ko siya na retired na sundalo. Tara na, mukhang di na natin siya maabutan. Yaya nito sa mga kasamahan. Paminsan-minsan ay bumabalik ang pagiging sundalo ni Abby. Nagugulan nga siya kung bakit siya ganun. Minsan ay napapanaginipan niya ang mga pangyayaring kumitil sa buhay ng mga kasamahan sa misyon nila sa Isla Maldita. He is suffering from amnesia na nakuha niya sa trauma mula sa labanan na yon. Hanggat di bumabalik ang alaala niya ay mananatili siyang bilanggo ng kanyang nakaraan. Hirap na siya, pero wala naman siyang magagawa sa kondisyon niya. Congratulations, anak. Bati ng inay Corina niya. Salamat, inay. Tugon nito. Niyakap niya ng mahigpit ang ina niya. Tanda yun ng kanyang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo niya para sa kanya. Mag-isa lang kasi niyang iginapang ang pag-aaral niya. Magkaganon pa man ay hindi masamang loob niya sa kanyang itay Abby. Friend, graduate tayo, sabi ni Olga. Sa wakas ay nagbungang pangungopia ko sa'yo. Biro ng kaibigan kay Kate. Saan ka na mag-aaral niyan? Usisa nito. Sa Maynila. Nakumbinsi kasi siya ng tita niya na doon na mag-aral. Pagbabalita ng inay Corina niya. Wow, sana all. Ako po dito lang sa probinsya. Hindi kasi ako pinayagan ni Daddy. Natatakot siya na sa laki ng Maynila baka matukso ako na gumawa ng kalokohan. Tama naman ang dad mo. Patawang sagot ni Kate. Sa school pa nga lang. Pati si Sir Elmer nilalandi mo. Much more kaya kapag nasa lungsod ka na. Sobra ka namang makapanglait, friend. Wala na ba akong chance para magbago? Nagyakapan ang dalawa at nag-iyakan. Nangako sila sa isa't isa na they would get in touch with each other no matter what. Medisina ang korsong napiling kuhain ni Kate. It has always been her passion kasi to become a doctor. Si Olga naman ay teaching ang kinuha. Ito ang korso kasi na nababagay sa kanya kasi madaldal siya. Bukod pa dun ay may chance siyang makasamang crush niyang si Sir Elmer. Nagbakasyon muna ang mag-ina sa bahay ng pinsan ni Corina sa Maynila. Gusto niya kasi na masanay sa buhay doon ng anak before classes even start sa September. Magtatrabaho sa karinderya ng pinsan niya si Corina. Tuluyan niya nang iiwan ng buhay probinsya at ang alaala ng kanyang asawa. Kate, anak, paabot naman ng sandok. Utos nito sa anak. Agad namang tumaliba si Kate. Eto na po, inay. Mukhang masarap po yung niluluto niyo Bati nito sa inay Corina niya. Oo naman, anak, magaling ata akong magluto. Pagmamayabang nito. At naman ako rin yan sa'yo. Dagdag ni Kate. Sige anak, tikman mo nga kung okay itong timpla ko. Inabot ni inay Corina sa anak ang sandok na may sabaw ng sinigang. Napangiwi si Kate sa asim ng sabaw. Perfect na, inay. Ito na yatang pinakamaasim na sinigang na natikman ko. Wika ni Kate. Champion sa lasa. Dagdag pa nito. Nung hapon na yun ay marami ang kumain sa karinderya. Tuwang-tuwang pinsan ni inay Corina. Abay, kung ganito na ganito ang benta natin ay di maglalaon, nagiginhawang buhay natin. Pagpapasalamat ng pinsan niya. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa tulong mo ay di matutupad ang pangarap ni Kate na makapag-aral sa Maynila. Sagot ni inay Corina. Wala yun, insan. Pamangkin ko si Kate.
At alam ko ang kanyang kakayahan. Sasayang lang din ito kapag sa probinsya siya nag-aral tulad natin. Alam mo, may punto kay Jan Insan. Someday, magiging successful na physician niyang si Kate. At sa pagtupad niya ng kanyang pangarap sa buhay, ay kasama tayong aangat. Correct kay Jan Insan, Corina. Kinabukasan, dahil linggo, ay naisipan ng pinsan ni Corina na ipasya lang mag-ina sa mall. Bilisan yung dalawa dyan, utos ni Clara. Andiyan na po tita, ito kasing si inay ang tagal mag-ayos. Ako na naman ang sisihin mo, masama bang magpaganda ako? Mall pong pupuntahan natin. Siya, tama na yung pagtatalo niyo mag-ina. Alam ko naman na excited lang kayo. Natatawa niyang tugon. Ilang saglit lang ay nakasakay na sila ng taxi. Palingalinga si Kate sa paligid niya habang binabaybay nitong EDSA. Ang lalaki pala ng gusali dito, tita. Oo anak, marami ring sasakyan dito. Kaya tandaan mo mabuti ang sasakyan mo na jeep para hindi ka mawala. Makinig kasi sinasabi ng tita mo anak. Matagal na siyang nanirahan dito sa Maynila. Kaya't kabisado niya ng lakaran ng buhay dito. Yes, Sinay. All ears naman ako sa lahat ng sinasabi nila. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa SM Mega Mall. Isa sa mga pinakamalaking mall sa Lakhang, Maynila. Lalo lang namangha si Kate sa lugar. Pula kasi nito sa probinsya nila. Gutom na ba kayo? Tanong ni Tita Clara niya. Hindi nakasagot ang mag-ina. Tara, kumain muna tayo sa food court. Tapos nanay, maglibot na tayo. Okay po tita, sagot ni Kate. Umorder ng pansit, fried chicken at coke ang tita ni Kate. Nadagdag pa ito ng extra rice kasi talagang gutom na ito. Masarap bang luto nila? Pag-uusisan ng tita Clara niya. Alin ang mas malasa? Ang luto ng inay Corina mo o ito? Dagdag pa nito. Nako, parang ang hirap po sagutin yan. Lalo na po at nakaharap si inay. Pabiro niyang sabi. Marunong sumugot itong anak mo, Corina. Safe ang answer. Patawa niyang sabi. Nagkwentuhan ng tatlo habang kumakain. After a few minutes ay tumayo na sila sa kinaupuan upang maglibot. Inuna muna nila ang department store. Nais kasi ni Tita Clara niya na bilhan ng pamangkin ng mga magagarang damit para di naman ma-OP ito sa kanyang mga kaklase. Pumili ka lang dyan ng damit, iha. Huwag kang mag-alala sa presyo. Rich ang tita mo. Pagmamalaki nito. Punta lang kami ni inay mo sa shoe section. Bibilan ko lang siya ng regalo ko sa kanya. Tumango na lang si Kate. Nagulat siya sa halaga ng mga damit doon. Sobrang taas. Tita, ito na pong napili ko. Talaga bang yan lang ang gusto mo? Paniniguro ng tita niya. Opo, okay na po ito sa akin. Nako, huwag kang mahiya, iha. As I said, ako ang bahala sa'yo. Nakakahiya na tita. Enough naman na ito para sa akin. Tandaan mo anak, sa malaking universidad ka mag-aaral. Maraming estudyante doon. Lahat sila ay mayayaman. Hindi naman po nakukuha sa pananamitang pag-aaral, tita. Ang mahalaga ay may natutunan ako. Namangha si Clara sa sagot ng pamangkin. Matured niya ito. Sa dami naman ng pinagdaanan niya sa buhay ay hindi nakapagtataka na gano'n na nga siya. Naglibot pang tatlo sa mall. Nanood pa nga ang mga ito ng sine bago nag-decide na umuwi. Nakakapagod pala maglibot sa mall, tita. Yap, pamangkin. Malaki kasi at malawak ito. Ang tanong, masaya ba kayong mag-ina? Siyempre naman, insan. At lahat dito ay dahil sa'yo. Nako, naisip ko lang na ipasyal kayo kasi napansin ko na stress na kayo sa buhay. Sa wakas ay nakarating na sila sa bahay. Nagpahinga ng saglit ang inay Corina niya bago muling sumabak sa kusina upang magluto ng dinner nila. Si Kate naman ay abalang isa-isang sinuot ang madamit na pinamili niya habang ito ay nakaharap sa salamin. Napapangiti na lang si Clara habang pinagmamasdan nito mula sa malayo. Maganda talaga itong si Kate. Manang-mana si ina niya, artistahin ang dating. Hindi ako magtataka kung balang araw ay balakin nito na gumawa ng pelikula. How I wish na
Anditong itay na makita niya kung gaano kagandang anak niya. Nagpatuloy sa pagmumuni-muni si Clara. Iniisip niya kasi kung ano ang nangyari kay Abby. Buhay pa ba ito? Babalikan pa ba niyang pamilya niya? Maari kasing may iba na itong asawa at anak sa ibang lugar. Ang minabuti na lang niyang huwag nang magpakita kay Kate at sa insa niya para ituring na nila itong patay na. Ang hirap kasing paniwalaan niya na ang isang sundalong kasing galing niya ay bigla na lang maglalaho sa gitna ng labanan. Pwede kasing cover up lang ang lahat ng sinabi ng commanding officer niya kay Corina. Nang minsang pumunta ito sa kampo nila upang magtanong ukol sa asawa niya. Mas maganda na huwag nang alalahanin ng dalawa si Abby. Mukha naman kasing walang kwenta itong asawa at ama. He has no concern about their welfare. At kung ward na ito sa kanyang kalagayan. Kate, ihanda mo na ang mesa. Luto ng ulam. Tawag ni Inay Corina. Opo Inay, andyan na po. Tita, tara na po. Handa na po ang dinner natin. Yaya nito sa Tita Clara niya. Sige anak, susunod na ako. Maligayang kumain ng hapunan ng tatlo. Nagkwentuhan ukol sa plano ni Kate sa college. Talaga bang sure ka na sa kursong kukunin mo? Yes, tita. Matagal ko ng pangarap wang maging isang doktor. Ilang taon ang bubunuin mo sa kolehiyo? Mga 12 years din yan. 28 anyos ka na pag-graduate ka. Paalala ng tita Carla niya. Naging goal ko na po kasi na makatulong sa mahirap. Sa probinsya po namin kasi tita, maraming ganon. Paliwanag niya. Bilib ako dito sa anak mo Insan. Makabayan. Sabay tawa niya ng malakas. Hay nako, ewan ko nga bakit ganyan ang pananaw niya sa buhay. Palagay ko nahawaan niya ng itay niyang sundalo. Di sinasadyang nabanggit ni Corina ang asawa. May iba ako, kumusta na nga ba si Insan Abby? May balita na ba kayo sa kanya? Matagal na naming natanggap tita na wala na siya. Na napaka-imposible kasi na buhay pa siya hanggang ngayon. Manghang na sagot ni Kate. Mapapansin ang hinanakit sa kanyang puso na matagal niya nang kinikimkim. Anak, huwag kang ganyan. Itay mo pa rin siya. Maaring may mga nagawa siyang mali. Ngunit matapos ng lahat ng yun ay itay mo siya at asawa niyang inay mo. Napaismid na lang si Kate. Inabala na lang ang sarili sa kinakain niya. Nagkatinginan ang magpinsan, naintindihan nila ang pinagdaraanan ng bata. Duman ang buwan at mga taon, ang batang si Kate ay naging ganap ng doktor. Para mahasa ang kanyang kaalaman, nag-decide ito na magpuntas ng Amerika upang magtrabaho doon. Nang makabalik ito ng Pilipinas ay malaki ng pinagbago niya. Nagkaroon ito ng gwapo at manliligaw na galing ding angkan ng mayayaman. Iyon ay walang iba kundi si Michael Carvajal. May sariling ospital ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. At dahil engaged na sila, ginawa niyang CEO ang kasintahan gawa ng kanyang angking katalinuhan. Naging matagumpay ang naturang health institution dahil sa kanyang magandang pamamalakad. Most of their clients are those galing sa mayayamang pamilya, as Doc Michael would love to say, sa staff. Ang ospital na yun para alagaan ng mga bumubuhay sa bansa. Maganda sanang takbo ng buhay ni Kate nang bigla naman siyang usigin ng kanyang nakaraan. Kawawa ang mama. Sigaw ng babae na nakakita kay Abby na nakahandusay na sa gilid ng daan. Tumawag kayo ng ambulansya. Nasagasaan yung mama. Wala ni isa sa mga naroon ang kumilos. Mukha kasing gusgusin si Abby, kaya para sa kanila ay hindi siya importanteng tao. Maawa naman kayo sa kanya. Tao rin yan. Pagmamakaawa ng babae. Isang lalaking bumaba ng sasakyan matapos niya itong iparada sa may di kalayuan sa pinangyarihan ng aksidente. Lumapit ito sa babaeng kanina pa sumisigaw. Ano pong nangyari? Pag-uusisa nito. Nabundol po ng humaharurot na motor ang lalaki. Para kasing wala sa sarili itong tumatawid sa kalye. Kwento niya. May kasama po ba ang biktima? Mag-isa lang po siya. Sige po, isa po akong doktor sa may East Asia Medical Center. Ako na pong bahalang tumawag ng ambulansya. Pagpapakilala ni Doc Mateo Reyes. Inilabas ng doktor ang kanyang cellphone at tumawag na ito sa ospital nila. Ilang saglit lang ay dinala na si Abby sa ospital.
Sumunod naman agad si Doc Mateo Reyes. "Admit this patient on my behalf," sabi niya sa front desk. Isa siyang hit and run victim sa Cali, Washington. He has no identification. As a means of tracing his identity or informing his relatives, paglalahad ng doktor. "Yes, Doc Mateo. Tatawag na po kami ng nurse na mag-a-assist sa inyo sa emergency room," sagot ng medical staff na naka-assign doon. Hindi na nakuha pang umakyat ng opisina niya upang magsuot ng lab gown si Doc Mateo. Dinala na lamang ng isa sa mga nurse nito ang gown. "Check the vitals ng victim," utos niya sa nurse sa tabi niya. "Blood pressure 90/60, heart rate 100. Stabilize the patient." Saksakan siya ng IV fluid para umakyat ang blood pressure bago natin siya dalhin sa operating room. "Noted, Doc." Makaraan ng ilang minuto ay nasa OR na si Abby. Hinahin ni Doc Mateo ang sugat sa kanyang tagiliran at ang sugat nito sa noo. "Patient is out of danger. Maaari na siyang dalhin sa recovery room," wika ni Doc Mateo. Successful ang operation niya kay Abby. Di maiwasan ang pagtinginan ni Doc Mateo ang mga nurse. First time kasi na may ma-admit na pasyenteng katulad ni Abby. Ang bungakala ng lahat, ang East Asia Medical Center ay para lang sa mga mayayaman. Isang nurse ang di nakatiis na magtanong, "Doc, pardon my asking, sa tingin niyo po ba papayagan ng management na dito mag-recover ang pasyente?" "Bakit, Nurse Myla? Dahil ba sa mahirap lang siya?" "Hindi naman po sa ganun, Doc. Kaya lang alam niyo naman ang pag-uugali ni Doc Michael. I'm sure na magwawala yun kapag nalaman niya ang tungkol dito." "Let me worry about that, Nurse Myla. I take full responsibility of the patient." Di na nagtanong pang muli ang nurse. Sa kanyang puso kasi ay alam niya na tamang ginawa ng doktor. Bahagi ng code of ethics nilang mga nurse at doktor na tumulong sa kahit sinumang nangangailangan, regardless kung mahirap o mayaman. Doc Mateo Reyes is a doctor with a principle at malaking heart. Maswerte ang babae mapapangasawa nito someday. Kaya lang naman binata pa ito hanggang ngayon ay dahil di pa niya natatagpuan ang babaeng karapat-dapat sa kanya. Kung ang titignan ng kanyang hitsura ay marami talagang babayang nahuhumaling. Subalit halos lahat sila ay bumabagsak pagdating sa standard sa pagiging mapagmahal sa kapwa-tao. "Doc Mateo, nasa room na po ang pasyente," report ng isa sa mga nurse. "Good. Asikasuhin niyo lang siya. Kapag may ibang doktor na nagtanong kung bakit andito siya, inform them na ako na lang ang kausapin ukol dyan." "Noted, Doc." Nasa mabuting kamay na si Abby, bagamat marami pa siyang pagdadaan ng pagsubok ay nalalapit ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Makikita niya na ang mga taong dapat ay matagal niya nang kasama. "Honey, need natin pumunta ng mall after ng seminar," paalala ni Doc Kate sa kasintahan. "Bakit?" tanong naman ni Doc Michael. "Hindi ba sa Friday ng last day natin dito sa convention? Di pa ako nakakalibot dahil we're so busy." "Ay, oo nga pala. Sige, punta tayo. Pero saglit lang ah. I have an appointment with someone. This is regarding our newest partner sa East Asia." "Okay, I will just enjoy the view myself," malungkot na sabi ni Doc Kate. "Huwag ka nang magtampo. I will make it up to you kapag di na ako loaded sa appointments." "Promise?" "Yes, promise." The seminar that day ended early. Nagkaroon tuloy ng mas maraming oras si Doc Kate para gumala sa mall. Samantalang kasintahan naman niyang si Doc Michael ay abala sa pakipag-usap sa kanilang supposed investor, si Miss Mary Ann. Lingid sa kalaman ni Doc Kate, ang kanyang boyfriend ay gumagawa ng milagro. He is using the business partner agenda bilang alibay para magawa niya ito. Ang pamamaraan niya para ang pagtakban ng ginagawa ay pinibigyan niya ng mga mamahaling regalong nobya. Just like last time, binihal niya ito ng diamond ring na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Wow! Ang ganda naman rito. Walang mall na katulad nito sa Pinas. Ang mga display nilang damit, they're so unique. Shin bang ako lang meron to if I buy them? Bulong ni Doc Kate sa sarili. Naalala niya tuloy yung panahon na dinala sila ng inay niya ng kanyang tita Carla niya sa SM Mega Mall. That was quite an experience na di niya kailanman malilimutan. Pag-uwi namin sa Pinas ay pupunta ako ng Mega Mall. Namimiss ko na kasi ang maglibot doon. Naglibot-libot si Doc Kate sa naturang shopping center
Samantala, iba naman ang pinagkakaabalahan ni Doc Mateo. Hello sweetheart, kumusta ka na? Salubong ni Mary Ann kay Doc Michael. Ito, pagod dahil sa seminar. Tugon naman niya sa karelasyon. Don't worry, I have a cure for that. Nanunukso niyang wika. At ano naman yun? Na para bang hindi niya alam ang susunod na mangyayari. This one, babe. Bigla na lang nagtanggal ng kasuotan si Mary Ann, revealing the body ni siyang naging dahilan upang maakit niya si Doc Michael. Tuluyan nang naganap ang hindi dapat. Akin ka lang, Michael. Akin ka lang. At kapag tuluyan na kitang nabihag, mapapasa akin na rin ang S-Asia ng walang kahirap-hirap. Bulong nito habang may nangyayari sa kanilang dalawa. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog ng mahimbing si Doc Michael. Nakalimutan niya na may kasintahan siyang dapat uwian. Bakit kaya wala pa si Michael? Gabing-gabi na ah. Sayang naman itong niluto kong nilagang baka. Favorite pa naman niya ito. Wika ni Doc Kate habang ito ay nakaupo sa sofa na naghihintay. Sino itong kausap niyang business partner na kahit alanganing oras na ng gabi ay ayaw pa niya itong pauwiin? Dagdag pa niya sa kanyang alalahanin. Katulog na si Doc Kate sa sala nang dumating si Doc Michael. Susuray-suray itong pumasok sa bahay. Nagkukunwaring lasing ito. Nang matanaw ang kasintahan ay nilapitan niya ito. Hinalikan sa pisngi at inuga ito ng bahagya upang magising. Honey, bakit dito ka natulog? I was waiting for you. Nagluto kasi ako ng nilagang baka at gusto ko sabay tayong kumain nito. Paliwanag niya rito. Naku, baka mag-ulcer ka niyan. You should have eaten even without me. No, honey. It's my choice na gawin ko ito. Ipapainit ko lang saglit yung ulam. Then kakain na tayo. Meanwhile, kwentuhan mo naman ako tungkol sa usapan yun ng business partner natin. Gulat si Doc Michael sa tinura ng kasintahan. Ano kayang sasabihin niya rito? Para makumbinsi na kausap nga niya kaninang kanilang business partner. At dapat ito ay makatotohanan para di siya mabuking. Alright honey, kung yan ang nais ng aking future right to be. Pero baka pwedeng mag-shower muna ako? May beer at alak kasi ako eh. Mamaya na lang honey, hindi mo ba ako na-miss at aalis ka na naman? Maliligo lang naman po ako para mabango ako kapag kausap mo ako mamaya. Palusot nito. Sige na nga, pero saglit ka lang. Oo naman. Kailan ba ako di tumupad sa usapan? Pambubola niya sa kasintahan. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Sa totoo lang, naghanap lang ng konting panahon si Doc Michael upang makaisip ito ng sasabihin kay Doc Kate ukol sa alig business partner nila na si Miss Mary Ann. Alam kasi niya na di ubrang inuman na alibay at yung gasgas na linyang. She told me na kailangan daw niya i-consult ang mga investors before agreeing to a merger. Bilang kwento niya sa kasintahan. Matalino si Kate, madali nitong mahulaan kung nagsisinungaling siya o hindi. Matagal na kitang bistado, Michael. Hindi pa man tayo mag-asaway. Niloloko mo na ako. Wika nito sa sarili. Kahit para magkaroon ako ng sapat na ebidensya para hiwalayan ka ay nag-hire ako ng private detective to shadow you wherever you go. Dagdag pa nito. It's a good thing or you are just stupid gawin akong shareholder ng kumpanya. Because of what you did ay nagkaroon ako ng chance na lakihan ng shares na meron ako, thereby becoming a majority stockholder ng hospital. You even appointed me as your chief executive officer para pagtakpan mo ang basurang harap-harapan mo. Tinatapon sa aking mukha without my knowledge. In short, binigay mo na sa akin lahat ng kapangyarihan na kailangan ko para ako nang magmay-ari ng East Asia. Matutupad ko na rin ang hadikain ko na tulungan ng mga mahirap. Ang inaantay ko lang ay magkamali ka, nasaktan ako, whether emotionally or physically. At yun ang magiging hudyat para hiwalayan ka. Nasa ganung pagmuni-muni si Doc Kate nang bumaba na si Doc Michael. Nakangiti ito, parang tangang naglalambing sa kanya. Siya pa ngang nagsandok ng kanin
at ulam para kay Kate, trying to show her na he is a loving fiancé na hindi naman totoo at isa lamang ang pagbabalat kayo. After dinner ay umakyat na ang dalawa. Nagdahilan si Michael na napagod dito at masakit ang katawan para walang mangyari sa kanila sa umagang yon. Maagang umalis si Doc Kate sa bahay kahit na hapon ng kanilang seminar. Kakausapin niya kasing detective para kunin ang detalye ng nalaman nito kagabi. Sa isang mamahaling restaurant sa downtown area sila nagtagpo. Ma'am, babae po ang nagngangaling Marian, ang kamiting ni Doc Michael kahapon. Paglalahad ng private investigator. Nagkita muna sila sa isang coffee shop malapit sa seminar venue. Inantay nila kayong makaalis, tapos tunay, nagtuloy na sila sa isang hotel. Dagdag pa nito, may pictures ka ba na nakuha? Yes, ma'am. Pati mga CCTV footages na magpapatunay na magkasama silang pumasok sa hotel at umakyat ng kwarto ng mga oras na yon. Magaling ka talaga. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Ito ang puunang bayad mo, plus I give you a bonus. Salamat, Doc Kate. Iniabot niyang isang brown envelope na may lamang pera sa detective. Tatawagan na lang kita ulit para ibigay sa iyo yung detalyeng susunod mong misyon sa aking kasintahan. Tumango na lamang kausap to acknowledge na pagi ito sa sinabi ni Doc Kate. Pagkakuha ng pera ay ibinigay niya kay Doc Kate ang malarawan, ang USB na naglalaman ng videos mula sa CCTV. Ngiting tagumpay si Kate nang umalis ang restaurant. Now she has more than enough evidence that will support her claim na di nababagay si Doc Michael sa kanya. Paalis pa lang siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Oh, honey, gising ka na pala. Sagot niya sa kausap. Asan ka? Bakit iniwan mo ako mag-isa dito sa bahay? May kailangan kasi akong asikasuin before the seminar starts. Pagdadahilan nito. Alright, honey. I will just see you there sa seminar. Paalam ni Doc Michael. That afternoon ay nagtagpo sina Doc Michael at Doc Kate sa venue. Nagulat ang dalawa nung banggitin ang topics sa hapon na yun. Isa kasi sa speakers ay si Mary Ann. Ang topic na binigay sa kanya ay about monitoring the psychological health of patients. Graduate kasi siya ng guidance and counseling sa isang reputable school sa States. At siya isang well-known authority pagdating sa usapan na yun. Oh, parang nagulat ka, honey. Kilala mo ba ang isa sa mga speakers natin? Panunumbok ni Kate sa kasintahan. Sino naman dun ang sa tingin mo ay kilala ko? I guess si Mary Ann. Hindi ba siya yung nabanggit mo na ka-meeting mo na sa business party nung isang araw? Napaisip si Doc Michael kung nabanggit niya talaga yon. Baka kasi hinuhuli lang siya ng kasintahan. Siya nga, honey. She's a respected psychologist dito sa States. Nang malaman niya ang ating hospital ay one of the best sa Pilipinas at mga mayayaman ng ating mga kliyente, agad itong nagka-interest na makipagsosyo sa atin. Pagsisinungaling ni Michael. Okay. So you know her that much? Hindi naman sa ganun. I only know a few things about her. Enough knowledge para pagtiwalaan siya na maging business partner natin. Sagot ito kay Doc Kate. Alright then. Pasok na tayo sa loob. I think the session for today is about to start. Nanatiling pala isipan kay Doc Michael kung paano naging speaker sa seminar na yun si Mary Ann. Sa pagkakaalam niya kasi ay isa itong businesswoman. Never kasi niyang nabanggit sa kanya na isa pala siyang sikat na psychologist. Before I start this afternoon's conference, I would like to acknowledge the presence of one of my friends and soon-to-be business partner at East Asia Medical Center, Doc Kate Lim, and Doc Michael Carvajal. Anunsyo ni Mary Ann sa mga naroon. Palakpakan ng mga attendees habang itinaas naman ng magkasintahan ang kanilang mga kamay para i-acknowledge ang mga ito. Matapos siyang bangitin ang pangalan ng dalawa, dumiretso na ito sa kanyang topic. The topic that they gave me is not new to me. It is the same as the title of my research back when I was studying in college at UCLA. At nagsalita na nga si Mary Ann sa harap ng maraming tao, habang si Doc Kate naman ay pasulyap-sulyap sa kanyang kasintahan. Inobserbahan nito kung anong reaksyon niya sa tuwing magtatamang kanilang mga paningin. Mahuli rin kita, Michael. She cannot hide the things na ginagawa niyong dalawa ni Mary Ann. Wika ni Kate sa kanyang isip.
Paano lang makapagsabi kung kailan ka titiklop at amin ng harapan na may relasyon kayong dalawa? I have one surprise up. May sleeve na talagang ikakagulat mo at luluhod ka sa harapan ko upang humingi ng tawad. Dagdag pa niya. At kapag nangyari yan, ay wala ka ng palag sa akin. Matapos ang topic ni Mary Ann, ay bigla na lang nagpaalam si Michael na lalabas ito ng venue upang pumunta ng CR. Nang sabihin ni Kate na masasama ito ay, di na lang ito tumanggi kasi natatakot siya na babuking ang kasintahan ang totoong pakay niya upang makausap ang kanyang karelasyon. Lunch break. Tagsipuntahan ang mga delegates sa dining area. Pumila na rin sina Doc Kate at Doc Michael. Gutom rin kasi sila, lalo na si Doc Kate na maagang umalis ng bahay. Kapilang ininom niya for her breakfast, something na hindi niya laging ginagawa unless may urgent siyang kakausapin na tao. What do you want, honey? Tanong ni Michael kay Kate. Fried chicken and salad lang. Sagot niya sa kasintahan. Alright, I will just get you some. Umupo ka lang sa table natin and wait for me. Paglalambing ni Doc Michael. Sumunod naman agad si Doc Kate sa utos niya. Bakit ka kaya sobrang maasikaso sa akin ngayon? Nasa sense mo na ba na nabuking na kita? Oh, playing safe ka lang para mag-focus ako sa ginagawa mo para sa akin at magbulag-bulagan na lang ako sa nakikita ko. Naging palaisipan kay Kate ang kilos ng kasintahan. Maghapon ay naging masunuri nito sa kanya. Something na hindi naman niya talaga ginagawa kasi he's not really like that. Buong araw ay gentleman si Doc Michael na para bang may itinatago siyang lihim. Kapag nabunyagay, ikakasira ng kung anuman ang meron sila ni Doc Kate. Sa wakas ay natapos ng conference. Malaya ng mamasyal ang magkasintahan bago ang flight nila kinabukasan. Saan mo gustong pumunta ngayon, honey? Pag-uusisa ni Michael kay Kate. Hindi ko alam. I'm not sure if I'm up to it. Pakiramdam ko kasi mas gusto ko na mag-binge watching na lang tayo ng mga movie sa Netflix. Pero uwi na tayo ng Pinas bukas. Don't you want to go around and enjoy the scenery? Sige na nga. Let's just go around for an hour. Kain tayo ng dinner. Tapos ay uwi na tayo sa bahay. Okay, honey. Kung yan ang gusto mo, then yun ang gagawin natin. Buong hapon ay namasyal ang magkasintahan sa mga malls at park doon. At for a change ay kumain ng mga ito. Hindi sa mamahaling restaurant, kundi sa mga kiosk lamang. Naging makabuluhan ang araw na yon sa magkasintahan. Kumusta na ang pasyente? Usisa ni Doc Mateo sa nurse na inassign niyang mag-monitor sa kalagayan ni Abby. Conscious na po siya, Doc. At ang vital signs niya medyo okay na. Sagot naman nito. Good. Consistent kayo dapat sa pagbibigay niya ng medication sa kanya. We cannot rest na magkaroon siya ng infection. Bili niya sa nurse. Magpapaschedule ako ng x-ray para sa parting na bundol sa kanya. Kailangan na makasiguro tayong walang nabali sa buto niya. This may cause internal bleeding. Dagdag pa di Doc Mateo. Noted, Doc. Makaraan ng ilang oras ay dinala na si Abby sa laboratory para sa x-ray niya. Hinga kayo ng malalim. Utos ng technician. Sinunod naman ito ni Abby kahit di niya lubusang naintindihan. Pagkatapos ng x-ray ay binalik niya siya sa ward. Doc Mateo, ito na po yung resulta ng x-ray ng pasyente niyo. Sabi ng nurse. Thank you, nurse. Sabi ni Doc Mateo. Itinapat niya sa ilaw ang plaka. Masusi niyang tinignan ang bahaging nabundol. Napansin niya na may nabali sa tadyang ni Abby. Kailangan itong maoperahan para may saayos ang fracture. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Abby upang suriin kung namamaga ang bahagi na yon. Nagulat siya sa kanyang nakapat. Nako, ito yung kinakatakutan ko. Sabi niya sa nurse. Namamaga ang surroundings area ng nabaling buto. We need to drain the fluid as soon as possible. Otherwise, posibleng magkaroon ito ng infection. Bigyan niya siya ng antibiotics through IV para mabilis na ma-absorb ng kanyang katawan. Then monitor niya ang swelling. Kapag bumaba na ay tawagin niyo ako. 24 oras ang pagbabantay. Baka kasi mapabayaan natin lumala ang kondisyon ng pasyente. Maigpit na bili ni Doc Mateo.
Dahil migpit na sinunod ng mga nurse ang utos niya ay bumaba naman agad ang swelling sa area of concern ng pasyenteng si Mang Abby. Doc Mateo, bumaba na ang pamamaga ng tagiliran ng pasyente. Reporting isa sa mga nurse na tumingin kay Abby. Great, puntahan ko siya mamaya. Magra-rounds muna ako. Sagot niya rito. Maya't maya pa ay nasa harapan niya siya ni Mang Abby. Masakit po ba kapag hinawakan ko ang bahaging ito? Tanong niya sa pasyente. Tumango ito. Tanda na masakit nga. Nurse, hinda yung operating room. Tatawagan ko si Doc Maybelline para samahan ako sa operation. Update me if it's ready. Utos niya sa nurse na kasama niya. Si Doc Maybelline isa sa mga respetadong orthopedic sa bansa. Magaling ito at siya ay nagtapos sa parehas na pamantasan kung saan galing si Doc Mateo. She's a good friend of his. Ilang oras ang dumaan at nasa operating room na si Mang Abby, inayos si Doc Maybelline ang nabaling tadyang. Habang tulog ito ay ibinalik na siya sa ward for recovery. Salamat Doc Maybelline at pinaunlakan mo ang aking paanyaya para tulungan ako sa operation. Sabi ni Doc Mateo. Wala yun. Duty natin mga doktor ang manggamot. Hindi natin dapat pinipili ang pasyenteng gagamutin natin. Tugon ni Doc Maybelline. Nakwento na kasi sa kanya ni Doc Mateo ang sitwasyon ni Abby. Isa itong charity case. Magkaganon pa man ay tumulong pa rin ito. Dahil ayon sa kanya, yun ang nararapat. Magkape muna tayo. Yaya ni Doc Mateo. Magkwento ka naman sa mga pinaggagawa mo lately. Laman ka kasi lagi ng social media. Pabirong tura nito. Sige na nga. At nang makasama ko pang friend ko since college. Paglalambing na sagot nito. Si Doc Mateo at Doc Maybelline ay nagtapos mula sa isang pamantasan. Adikain ng pamantasan na ito ang turuan ng mga mag-aaral na unahing tumulong sa kapwa-tao bagong pagkakitaan ng mga ito. So, kamustang BF ko ngayon? Usisa ni Maybelline. Oops, sorry. Let me clear that out. Best friend pala. Natatawa niyang sabi. Hindi na pala tayo. So, di na kita pwedeng tawaging BF. Dugtong pa niya. Ikaw talaga, akala mo may closure na tayo. Pabirong banat ni Doc Mateo. Tinignan siya ng malagkit ng kausap na para bang may natitirang pagtingin nito sa kanya ang puso para sa poging doktor. Ito trying to cope up with the pressures na ibinibigay ng management ng hospital na ito. Tugon ni Doc Mateo sa tanong ni Doc Maybelline. I told you na kasi before na lumipat ka na, doon ka na lang sa amin. Although it does not pay as much and wala namang conflict of interest. Kumbinsin nito. Pinag-isipan ko na nga rin yan. Siguro after mag-recover ng hit and run case na ginagamot ko ay pagtutuunan ko na yan ng pansin. Good. Finally ay natauhan ka na. Hindi kasi lahat ng doktor ay tulad natin na may malasakit sa kapwa at sa bayan. Ang ilan sa atin ay andito lang sa big hospital tulad ng East Asia para mabawi ang nagastos nila sa pag-aaral at para yumaman. I agree. Tulad ng management ng hospital na ito. They prefer na matawag silang na eksklusibong ospital para sa mayayaman kesa mahalin sila ng mamayan. Ay nako, masisira lang ang prinsipyo mo dito sa East Asia, Mateo. Bago mangyari yon ay suggest na lumipat ka na sa amin. Ngumiti na lamang si Doc Mateo sa tinura ng kausap. May matindi kasing dahilan bakit ayaw niyang umalis sa East Asia. Ito ang CEO nila na si Doc Kate. Simula nang dumating siya sa ospital na yun ay nakita niya ganito ka-dedicated sa kanyang profession as doktor. Tulad niya, ang mahalaga ay makatulong ito sa mga may sakit. As a matter of fact, dito namimili ng ginagamot niya. Si Doc Michael lang naman ang mukhang pera sa ospital na yun. Wala itong pakialam sa kalagayan ng pasyente. Ang mahalaga sa kanya ay ang kikitain niya mula rito. Mateo! Mateo! Huy! Bakit ka nakatulala dyan? Andito pa ako. Sabi ni Maybelline. Sorry, napaisip kasi ako sa sinabi mo. Sagot nito. Think about what I said. Kailangan namin ng magaling na doktor na katulad mo sa aming ospital. We need you and I need you. Pasaring nito sa kanya. By the way, may ba tayo ng usapan? Biglang cambio ni Maybelline. Kumusta naman ang puso mo? I mean, ang love life mo? May pumalit na ba sa akin dyan?
Sabay turo nito sa dibdib ni Mateo. Napatingin si Doc Mateo sa kanya at inamin nitong totoong nararamdaman. Sa ngayon focus muna ako sa profession ko. Kaya ang sagot ko sa tanong mo ay wala pa. Ibig mo bang sabihin na you never looked at another girl after na maghiwalay tayo? I guess that's what it is. Natatakot kasi akong masaktan muli. Ibig bang sabihin ay umaasa ka pa rin na maging tayo ulit? As of now, hindi ko masasagot yan, Maybelline. There are a lot of things in my mind right now. Okay, sige. Let's leave it put like that. Ang mahalaga ay magkaibigan pa rin tayo. I guess I have to go. Salamat sa treat. May mga pasyente pa kasi akong naghihintay sa ospital. Paalam nito. Ang totoo ay, umaasa pa rin si Doc Maybelline na magkakabalikan sila. Oo, siya ang dahilan kung bakit naghiwalay sila. Hindi niya kasi kayang paglaban sa kanyang mga magulang kung anong meron sila. Kaya nagpasya na lamang si Mateo na siyang makipaghiwalay. Para sa kanya kasi, ang pag-aatubili ni Maybelline ukol dito ay tanda na marupok ito. How you have a girl like her, nasusuko rin pala sa magulang matapos na kutsain siya ng mga ito. Sana ipinaglaban kita, Mateo. Sayang kung ano man ang meron tayo noon. Bulong niya sa sarili habang nakaupo siya sa loob ng kanyang kotse. You're a man worth fighting for. Pero di ko siya nagawa. Natakot kasi ako na pag pinili kita ay itatakwil ako ng mga parents ko at di nila ako bibigyan ng mana. Ngayon na-realize ko na mahal pa rin kita. However, reluctant ako na ipinakita yun sa'yo kasi baka sumbatan mo lang ako sa mga nangyari. Dahan-dahang tumulo ang maluwas sa mata ni Doc Maybelline. Parang walang makakita ay minabuti na lang niya na paandarin na lang ang kanyang kotse at lisanin na ang lugar na yun. Samantala, si Doc Mateo ay naiwang nakamasid sa kotse niya. Iniisip din ito ang nakaraan nila. Sayang, Maybelline. Kung ipinaglaban mo lang sana ako sa mga magulang mo, di sana ay tayo pa rin. Ngayon ay malabong nang magkabalikan pa tayo. Nakahanap na kasi ako ng papalit sa iyo sa puso ko. At yun ay walang iba, kundi ang aming CEO. Ang hadlang lang para makapagtapat ako sa kanya ay ang estado namin. Boyfriend niya si Doc Michael, na isa sa may-ari ng S-Asia. At ako naman, isang hamak na doktor lamang. Maaring ang lamang ko lang sa kanya ay ang pagkakaroon ko ng prinsipyo na tumulong sa mga mahirap na alam ko na magugustuhan niya. Nang makalayo ng sasakyan ni Doc Maybelline, ay bumalik na si Doc Mateo sa loob. Ilang saglit lang ay humahangos ang nurse na tawagin siya. Nagkukumbulsyon daw ang pasyente niya na si Mang Abby. Agad namang tumalima si Doc Mateo at nagutos ito na bigyan ng higher dosage ng antibiotics ang pasyente. Noted, Doc. Sagot ng nurse. Sunod na ako sa iyo agad. Just do what I instructed. Yes, Doc. Ilang minutong lumipas ay nasa harapan niya siya ni Mang Abby. Kumusta ang vital signs niya? Usisa niya sa nurse. Tumaas po ang blood pressure niya, Doc. Report nito. Ang temperature at heart rate. Elevated po ang temperature at heart rate, Doc. Sagot ng nurse. Sige, monitor muna siya ilang oras. Kapag wala pang improvement ang kanyang kalagayan matapos niya siyang turukan ng antibiotic ay i-inform niyo ako agad. Utos ni Doc Mateo. Noted po, Doc. Umalis muna at nagtungo sa kanyang opisina upang pag-aralan kung bakit nagkumbulusyon ang pasyente niya kanina. Imposible naman kasing nagkamali si Doc Maybelline sa ginawa niya. There must be an underlying cause at dapat malaman ito sa lalong madaling panahon. Nurse, kunan ng dugo ang pasyente tapos ay conduct ng blood test para makita natin anong sanhi at bakit tumaas ang blood pressure, heart rate at temperature niya kanina. Utos niya. Okay, Doc, gagawin ko na po agad. Ilang oras lang ang lumipas ay lumabas ng resulta ng blood test ni Mang Abby. Napag-alaman ni Doc Mateo na dating drug dependent ang kanyang pasyente. Ibig sabihin, dahil dito ay nire-reject ng katawan niya ang bone transplant na nilagay ni Doc Maybelline kasi ang dugo ng pasyente ay may drugs na lumalaban dito. Ang kailangan niyang gawin ay bigyan ng drug detoxification si Mang Abby. Kapag tuluyan nang nawala ang drugs sa kanyang dugo, malaya na siyang gagaling mula sa bone transplant. Kumusta ang vital signs ng pasyente? Tanong niya sa nurse na kasama niya. Stable for now, Doc. Good. Standby kayo para sa plasmapheresis procedure.
Schedule niyo ito bukas. Utos niya sa nurse. Hayaan niyo munang magpahinga ang pasyente para makarecover ang kanyang katawan mula sa stress na pinagdaanan nito kanina. Dagdag pa niya. Yes, Doc. Sagot ang mga nurse. Idinaan sa plasmapheresis si Mang Abby. Nilinis nila ang kanyang dugo at inalis ang naiwang bakas ng droga na itinurok sa kanya ng mga drug pusher na gumamit sa kanya. Ngayon ay bagong tao na siya. Unti-unti na siyang gumagaling sa bone transplant, subalit may isa pang problema na kinakarap ito. Ang kanyang amnesia. Ayon sa pananaliksik ni Doc Mateo, dalawang paraan lang ang makapagpapagaling sa pagkawala ng memory ng kanyang pasyente. Balikan niyang lugar kung saan nawala ito, o makita niya at makausap ang mga taong malapit sa kanya. Alin man sa dalawa ay may hirap mangyari para kay Mang Abby. Gustuin mang tumulong ni Doc Mateo ay wala itong magagawa. Wala kasi ng isang bakas ng pagkakakilanlan sa kanya tulad ng ID. Ang nasa damit niya nang mapulot niya ito. Sino kayang pasyente ko? Anong gagawin ko para makilala ko siya at mahanap ang kanyang malapit na kamag-anak? Tanong ni Doc Mateo sa kanyang sarili. Sinubukan ko ng social media pero ilang oras nang ginugol ko ay wala pa rin akong makita. Maaari kasing wala itong Facebook account o kahit anong social media account. Dagdag pa nito. Ang natitira na lang na maaari kong gawin ay ang lumapit sa pulis, subalit suntok sa buwan pa rin yun. It could take months bago nila ito ma-identify, but of course, it's still worth the try. Ang mahalaga ay on the road to recovery ng aking pasyente. Bulong niya sa sarili. Lumapag na ang eroplanong sinasakyan ng magkasintahan sina Doc Kate at Doc Michael. They decided na huwag sabihin sa hospital staff na darating na sila para malaman nila kung ginagawa nila ang kanilang trabaho habang sila ay wala. Magtungo muna tayo sa East Asia, honey. Gusto ko lang kumustahin ang kalagayan nila. Mungkay ni Doc Michael Kate. Sige, that's a good idea. Ako naman, aasikasuhin ko ang mga nabinbin kong papeles na dapat kong pirmahan sa aking opisina. Sumakay na ng kotse ang dalawa at nagtungo sa ospital. Pagdating nila ay dumiretso na si Kate sa kanyang opisina, habang si Michael naman ay ipinatawag ang hospital supervisor upang mag-report sa kanya tungkol sa mga kaganapan doon while they were away. Sa kanya nalaman na may inadmit na gusgusing pasyente sa kanilang ospital. Galit na galit si Doc Michael. Ano? Isang mahirap na pasyenteng na-confine sa ospital natin? Inis na paglilinaw nito sa kausap. At sino naman ang nagdala ng pasyente na yan sa ospital? Dagdag na tanong nito. Si Doc Mateo, sir. Sinubukan ko na pigilin siya. Subalit ayaw niyang paawat at itinuloy pa rin niya. Sumbong ng hospital supervisor. Sino naman daw ang magbabayad ng bills ng pasyente na yan? Sabi niya po ay, he will take it full responsibility. Bawas na lang daw sa sahod niya. Ganun ba? Ang tigas talaga ng ulo ng Doc Mateo na yan. He is a disgrace to this hospital. Dapat na siyang tanggalin. Tama po kayo dyan, Doc. Sulsul pa ng hospital supervisor na halatang galit din kay Doc Mateo. Asan pala siya ngayon? Nag-rounds po. Posible nandun na po siya sa ward kung saan naka-admit ang sinasabi kong pasyente. Salamat sa impormasyon. Makakaalis ka na. Ayaw ko kasi na malaman niya at ng ibang staff na ikaw ang mata ko sa ospital na to. Kaya't hindi na lang kita isasama. Sige po, Doc. Umalis na ang hospital supervisor. Si Doc Michael naman ay nang gagalaiting nagtungo sa ward ng hospital upang kumprontahin si Doc Mateo. Matagal nang may gap ang dalawang doktor. Napapansin kasi ni Doc Michael na may pagtingin si Doc Mateo kay Doc Kate. Nagsiselo siya rito. Naglalakad papunta sa ward si Doc Mateo upang kumustahin ang kalagayan ng kanyang pasyente matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Malaki ng gastos na kakaharapin ni Doc Mateo, ngunit hindi niya ito alintana. Ang mahalagay, nakatulong siya sa kanyang kapwa. Kumusta po? Bati ni Doc Mateo sa kanyang pasyente. Tinignan siya nito ng matagal bago sumagot. Medyo sumasakit bang tagiliran ko at ulo, Doc. Sagot nito. Natural lang po yan, matindi kasi ang pagkakabangga nyo. Ganun po ba? Magtatagal pa po ba ako dito sa ospital? Mga ilang araw pa po. Kinakailangan ko kasing operahan kayo sa tagiliran dahil tinamaan ang iyong liver at nabali pa ang tadyang nyo. Pagpapaliwanag niya. Ngunit paano pong gastos dito sa ospital, Doc?
Huwag po kayong mag-alala. Sagot ko na po ang lahat. Naggulat ang dalawa nang bigla na lang pumasok sa kwartong isa sa mga resident doctors ng hospital na yon at isa na ring board member na si Doc Michael Carvajal. Magaling! Magaling! Balak mo nga talagang gawing charity hospital ang East Asia Medical Center. Pangungutya niya kay Doc Mateo. For your information, this hospital is privately owned. Which means na ang mga pasyenteng tinatanggap natin dito ay yung may makakayahang magbayad. After all, this is a business institution too. Karapatan ng sinumang tao ang gamutin kapag may sakit sila at humingi ng tulong sa atin at sa ospital na ito, Doc Michael. Nakalimutan mo na ba ang sinumpaan mong oath as a physician and health practitioner? Sagot nito sa manghang na salita ng kasama niyang doktor. That is what I have learned in college at nung ako ay intern sa Philippine Trauma Hospital na pagmamayari ng pamahalaan. Dagdag pa niya. Nakakatawa ka talaga, Mateo. Dala-dala mo hanggang ngayon sa ospital namin ang pagiging makabayan mo. Pasigaw na tugon ni Doc Michael. Basta, the board has made its decision. Your patient should leave the East Asia kapag di siya makapagbayad ng hospital bills niya within a week. Alis na sana si Doc Michael nang ilang saglit lang ay dumating ang kanilang medical doctor na si Doc Kate Lim. Isa siyang Korean na inampun ng mag-asawang Pinoy. Matagal nang nawawala ang ama nito na isang sundalong na destino sa Isla Maldita ilang taon nang nakararaan. Ang kanyang ina na isang hamak na negosyante ay matagal nang namayapa dahil sa sakit na cancer. Yan may desisyon ng board ay ako pa rin ang final decision. As a medical director of this hospital, may kapangyarihan akong gawin yun. Pagpapaalala niya kay Doc Michael na boyfriend niya. Hindi na umimik si Doc Michael. Alam niya kasi na may punto ang kanyang kasintahan. Besides, Doc Mateo is right, saying di natin pwedeng i-refuse ng treatment ang isang pasyente just because he or she has no money. Kasama yan sa code of ethics nating mga doktor. Namula ang mga mata ni Doc Michael sa galit. He felt betrayed by his girlfriend. Buong akala niya ay susuportahan niya ito. Doc Mateo, can I see your patient? Kumusta na siya? Tanong ni Doc Kate. Nang gumilid si Doc Mateo ay nagulat siya sa nakita. Itay? Itay? Ikaw ba yan, Itay? Niiyak na sabi ni Doc Kate habang papalapit sa pasyente. Nagulat si Doc Mateo at Doc Michael sa nangyari. Ikaw nga! Ikaw nga! Niyakap niyang nang mahigpit si Mang Abby. It turns out na ang pasyente palang pinagtatalunan ng dalawang doktor. Turns out to be her missing tatay. Nagulat ang dalawang doktor sa kanilang nakita. Hindi nila lubos maisip ng isang doktor na tulad ni Doc Kate may amang katulad ni Mang Abby. Is it your tatay? Nandidiring usisa ni Michael. Oo, siyang nawawala kong tatay. Isa siyang sundalo. Isang magaling na sundalo. Pagmamalaki ni Doc Kate. I'm sorry, Kate. Hindi ko kasi alam na tatay mo siya. Paghingi ng paumanin ni Doc Michael sa kasintahan. Ang mahirap kasi sa'yo ay matapobre ka. Pero ang mahalaga sa'yo. Sumbat ni Doc Kate sa kanya. Umalis ka dyan sa harapan ko. I hate you. Galit na sigaw nito. Walang nagawa si Doc Michael kundi sumunod. Ikaw bang nagdala sa itay ko dito sa ospital? Tanong niya kay Doc Mateo. Yes, ako ang nagdala. Nakita ko kasi siya na nakahandusay sa daan matapos siyang mabundol ng sasakyan. Kaya minabuti ko na lang na dalhin siya rito. Salamat, Doc Mateo. Dahil sa iyo ay buhay pang tatay ko at sa wakas ay nakita ko na siya. Sino ka? Bakit mo ako tinatawag na itay? Usisa ni Mang Abby kay Doc Kate. Napaiyak na lamang ito bago nakasagot. Si Kate ito, itay. Ang batang inampun niyo. Matagal ka naming inantay ni Inay Corina sa probinsya upang magbalik. Subalit din naman ito nangyari. Tugon niya sa katanungan ni Mang Abby. Salamat sa Diyos at nagkita na tayong muli. Tayong dalawa na lang ang naiwang magkasama sa buhay. Wala na si Inay. Muling niyakap ng mahigpit ni Doc Kate ang itay niya. Matapos nanay, binigyan niya ng instruction ang nurse na andon. Ihanda yung itay ko para mailipat siya sa private room. Siguraduhin na komportable siya doon.
He needs to rest well para sa full recovery niya. Utos nito sa nurse. Masusunod po, Doc Kate. At ikaw naman, Doc Mateo, salamat sa pagdala mo si Itay ko rito at paggamot mo sa kanya. Utang ko ang buhay niya sa iyo. Bilang gantimpala, I'm promoting you as head of the surgical department. Hindi mo naman ako kailangang i-promote. Ginawa ko lang ang nararapat at kung anong trabaho ko bilang doktor. Please, accept the promotion, Doc Mateo. Deserve mo naman ito. Hindi lang dahil sa pagligtas mo sa Itay ko, kundi dahil marami kang nagagawang maganda sa ospital na to. Napangiti na lang si Mateo sa sagot ni Kate. As for you, Doc Michael, kailangan nating mag-usap sa opisina ko. Ngayon din. Sige, Doc Kate. Halatang naiinis na sumunod si Doc Michael sa kasintahan. Nagsalos kasi ito sa special treatment na ibinibigay ni Doc Kate kay Doc Mateo at sa pamamahiya ng kasintahan sa harap nito. Close the door behind you. Utos ni Kate kay Michael. Nakakalimot ka na ata. Bungad ni Michael kay Kate. Ano naman ang nakalimutan ko? Nangaasar na tanong nito kay Michael. You were way out of your line. Out there. Pamilya ko may-ari ng East Asia. At sampit ka lang dito. Talaga lang ah. Baka naman ikaw ang nalulunod sa kapangyarihan. Here, check this out. Inabot ni Doc Kate ang isang certificate na nagpapatunay na siyang majority stockholder sa ospital. This can't be true. Kami pa rin may-ari ng pinakamalaking share. Marunong ka bang magbasa, Doc Michael? Nakasaad dyan na akong majority stockholder. Ibig sabihin, ako ng pinakamakapangyarihan sa ospital na ito. Hindi lang ako hospital director at CEO, but I'm also the owner. Wala ng karapatang pamilya mo sa East Asia. At anytime, ay pwede kitang tanggalin. Gagawin mo yan sa akin? I'm your fiancé. Gulat na tanong ni Michael. Are you sure about that? Akala mo ba siguro ay di ko alam ang ginagawa mong pagtataksil sa akin here? And when we're in the States for the conference? Sagot ni Kate. May prueba ako. Hinagis ni Kate sa harapan niya ang mga larawan na nakuhaan ng detective. Kaya mag-isip ka, Michael. Either umalis ka dito ng tahimik at maghiwalay na tayo, o kakasuhan na lang kita sa korte for malversion of funds. Alin sa dalawa? Hindi pa tayo tapos. Si Doc Mateo bang ipapalit mo sa akin? Wala ka nang pakialam doon, Michael. Malaya na ako. Hiwalay na tayo. At sakali man na siyang piliin ko over you, mas maigi. Kasi mas tao siya kesa sa'yo. Ang mabuti pa ay umalis ka na lang bago pang may magawa kong pagsisihan ko sa huli. Padabog na nilisan ni Doc Michael ang opisina ni Doc Kate. Alam niya na buo ng pasya nito. Kung hindi niya sana inalipusta ang tatay nitong nakaratay dahil sa pagkakabundol, di sanay sila pa hanggang ngayon. Subalit dahil sa kanyang karupukan bilang lalaki ay nabaliwala ang lahat. Habang umuusad ang mga araw ay unti-unting gumagaling si Mang Abi. Naalala niya na ang ibang mga bagay sa buhay niya. Susundalo ako. Nakipagbakbakan ako sa mga terorista sa Isla Maldita. Paglalahad niya kay Doc Mateo nang minsang bisitahin siya nito. Tama ka po dyan. Abi po ang pangalan niyo, Sargento Abi. Dagdag naman ito. Anak ko ba si Kate? Opo, anak niyo po siya. Paano po ang bayad ko dito sa ospital? Nako, malit na bagay po yun. Ako na pong sasagot nun. Hindi na kailangan, Doc Mateo. This is now my hospital. Isang ospital para sa mga tao at hindi lang para sa mga mayayaman. Nagulat si Doc Mateo sa pinanggalingan ng tinig. Nasa likuran na pala niya si Doc Kate. Kayo po pala, Doc. Bati nito na may halong pagkapahiya. Ako nang sasagot sa bills ni Itay. Malaki ang utang na loob ko sa'yo dahil niligtas mo siya. Pagpapatuloy ni Doc Kate. Walang anuman yun, Doc. Mula nung araw na yun ay nagbukas ng pintuan ng East Asia sa lahat ng nangangailangan ng tulong. East Asia Medical Center is now a hospital for masses. Niligaw na rin ni Doc Mateo si Doc Kate. Sa wakas ay nagkalakas loob ito na ipahayag ang saloobin nito sa dalaga. Sinagot naman siya nito. Boto naman si Sargento Abi sa kanya. Naganap ang kasal ng dalawa sa makasaysayang simbahan na Our Lady Consolation and Cincture na matatagpuan sa Intramuros. Kate Lim,
Isuot mong singsing neto bilang tanda ng aking wagas na pagmamahal. Sabi ni Mateo. Mateo Reyes, isuot mong singsing neto bilang tanda ng aking wagas na pagmamahal. Sabi naman ni Kate. Idinideklara ko bilang alagad ng simbahan na kayo ay mag-asawa na. Humayo kayo at magpakarami. Lalaki, maari mo nang halikan ng iyong asawa. Nagpalakpakan ng lahat ng bisita nila, kasama ng magulang ni Mateo at ama ni Kate na si Sargento Abby. Ang araw na yun ay pinakamaligayang kaganapan sa buhay ni Caitlin. Kasama niya ang dalawang mahalagang lalaki sa buhay niya. Lumipas ang ilang buwan ay isinilang niya na ang bunga ng pagmamahalan nilang dalawa ni Doc Mateo. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Max Cruz. Ang sabi nito ay, paano kaya kung hindi naging bilyonaryo si Anthony? Ibigin pa kaya siya ni Clara? Sana naging pata siya kasi nagpakita ng pag-ibig si Anthony. Hinamak niya ang lahat. Mapatunayan lang ang pagmamahal niya kay Clara. Maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.